So ngayon mga sangkay, eto na nga po, isa pong bodyguard ni BBM at Amy Marcos ang nagsalita na. At may malaki pong revelasyon. Yo guys, what's up? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan? Mga solid sangkay. Eto, pag-usapan po natin ngayon. Kasi nga po, itong bodyguard nila Amy Marcos at PBBM ay nagsalita na at may malaki pong pasabog. Pag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe. Ayan, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Padami po tayo ng padami, kaya naman ano pang hinihintay nyo. Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon, eto na, mga sangkay, diretso po tayo. Pakinggan po natin ito. Ito po ay bodyguard ng pamilya Marcos at personal bodyguard ni PBBM at Amy Marcos. Simula po nung mga bata pa sila. Eto, pakinggan po natin. Magandang umaga po, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. Sana po mapanood nyo itong mensahe ko sa inyong lahat regarding yung sagot ko sa mga sinabi ni Madam Senadora Amy Marcos kahapon. Nasyak po ako. So, ito po ay dahil mga sangkay, napilitan na po siya magsalita dahil nga po sa ginawa ni Madam Amy Marcos laban po sa kanyang kapatid na si PBBM. Mismo siya mga sangkay ay nagulat. Kasi hindi ko akalain na magagawa niya yan. Kasi kilala ko yan, magmula ng 11 years old po yan. Ma'am Senadora, magmula nung high school ka, parati tayo nagkikita sa Malacanang dati. Nagkasama pa tayo ng 5 years sa Kingston, New Jersey, nung nag-aaral ka sa Princeton University po. Kung maalala nyo. Nung nag-aaral ka sa Princeton University, halos 24 hours tayo nagsasama sa isang bahay. Sa loob ng 5 taon na nagsama tayo, hindi lang yon. Mula nung bata ka, nung 11 years old ka. Grabe, from 11 years old. Miss Amy, ang tawag ko noon. Now, Honorable Senator Amy Marcos. Alam mo, Senadora, hindi ako dapat magsalita. Pero parang nasaktan ang dibdib ko yung sinabi mo kay Master Bonget, now PBBM. Hindi ko kalain na sisirain mo yung kapatid mo. Kaya na. Kadugo mo yan eh. Hindi ko kalain, ma'am. Unang-una po, dapat ikaw ang head ng family kasi ikaw ang panganay. Ngayon ko lang nalaman po na nag-ibang pagkaugali mo. Nako, yari. Hindi ko akalain po, baka nahagip ka ng mga malalang typhoon. Baka na amlingan ka kung nada Ilocano. Ang nasaktan po ako, yung sinabi mo, malala. Hindi naman totoo yan eh. Nako, hindi daw totoo yun. Mga sangkay, yan po ha. Mismong bodyguard po ito ni PBBM at Amy Marcos. Kilala ko yan si Bungit. Kilala ko kayo. Kilala ko si Irene. Kilala ko si yung bunso. Si Miss Amy. Kilala niyo ko lahat. Maraming akong remaining na naiwan na dakilang niyayayo ng Malacanang. Wala nang iba. Kasama ko dyan si Manong Willie. Ayan. Si John Barres. Ayan ang mga original na nagmamahal talaga ng tapat sa inyo. Ngayon, kung naalala nyo, tuwing election po, nung tumakbo ka ng senador, noong 2019, nag-resign ako sa trabaho ko sa Amerika. Ay, grabe. Para tutulungan kita
and you hire me as political security na nagkampanya sa inyo. Maski wala akong sweldo, hindi ko nagreklamo. Yan ang pagmamahal po. Hindi ako mukhang pera. Sana po, isipin nyo naman mabuti po. Kapatid mo yan. Kadugo mo yan. Eyewitnesses. Kayong tatlo, napakasayanan ninyo noon. Nung bata pa kayo. 5 years old si Irene, 8 years old si Bunget, 11 years. Kaya ninyo nung araw. Napakasaya. Kung saan tayo pumunta, party dito, party dyan. Napakasaya. Hindi ko akalain na ganito ang nangyari. Ako. Hindi ko alam kung Hindi ko alam mga kahit yung mga Ilocano, hindi rin po nila alam paano nangyari na naging ganon si Senadora Amy Marcos. Ang nangyari. Baka na bagyo, baka na Typhoon Uwan ka, na Typhoon Yolanda ka, pero sana ma'am, wag naman ganyan. Ganyan sana. Para itinuturing ko na kayong mga anak ko. I am 81 years old na po na naglilingkod pa rin sa pamilya ng Marcos hanggang ngayon. Huwag kayong magagalit po. Itong mensahe ko para sa inyo po. Kasi mas matanda ako sa inyo. I consider myself as your stepfather kung tutuusin. Advice ko lang, ma'am, mahalin mo yung mga kapatid mo. Ako rin, panganay ako sa pamilya, ma'am. Siyam kami magkakapatid. Pero hindi kami nagsisiraan. Kung pwede mong takpan yung kapatid mo, takpan mo. Ganyan yan. Blood is thicker than water. Yan ang sinasabi nila. Mga kababayan na nakikinig, itong kapatid nyo, lolo nyo na nagsasalita, galing po sa puso ko itong mensahe ko para sa kabutihan ng bayan natin. Isipin yung mabuti kung tama yung sinasabi ni Senadora Amy. Mag-isip kayong mabuti po. Kasi parang hindi ko masasabing nababaliw na yata. Ma'am, nababaliw ka na yata. Baka kumain ka ng shrimps. Kasi allergic ka ng shrimps. Alam ko yan. Kaya mga kababayan, isipin yung mabuti, analyzin yung mabuti, yung mga sinabi ni Amy na paninira sa kapatid niya. Wala pong katotohanan yan. Nasa tabi ako ni BBM yan. Alam ko kung anong gusto niyang makakain. Nilulutoan pa namin ng kambing yan. Walang bisyo yan. Nagiinom lang, kuminsan, 2 San Miguel Lights after the campaign. Kung sakali man after the rally, maginuman kami. Maginuman kami, pati bodyguard. Ganyan lang pagtuturing niya yung mga nasa tabi ni BBM yan. Hindi matapobre yan. Hindi nagagalit yan. Hindi ko pa narinig yung 3 magkapatid na nagmumura. Ngayon din si Amy. Hindi naman nagmura si Amy. Pero nagsabi na lang kasi nungalingan. Yan lang masasabi ko lang po. Lastly, kung mapapanood mo itong mensahe ko, Senadora, pati yung kaibigan mo diyan sa Subic. Okay, so
Ayun na nga po mga sangkay, malinaw yung kanyang message na hindi daw po talaga totoo yun. Yung pasabog ni Senadora Amy Marcos. So nakakalungkot lang kasi 'di ba tayong mga Pilipino, hangga't maaari tayo ipagtatanggol talaga natin ang family po natin mga sangkay. Kaya nga lang sa ginawa ni Amy Marcos, yun po ay hindi pang makapilipino. Kaya nga po yung mga Ilocano ngayon galit kay Amy Marcos dahil po doon. So ayun po mga sangkay, kayo paano natin sasanggain yung testimony nitong bodyguard nila na nagsilbi, hindi lang siya basta bodyguard Talagang tumutulong siya, kasama po siya sa bahay. Mga sangkay. Sabi pa nga po niya, tinuturing na po niya yung kanyang sarili as stepfather. So ganun kalalim. So hindi daw po totoo. Ngayon, ang tanong, paano umabot sa punto na ganun na ang nangyari kay Amy Marcos? Anong pinakain sa kanya ng mga Duterte? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangke Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.